nangyari sa akin nung panahong bata pa ako. Anak, ano bang gusto mong laruan? Ito bang barel o itong sasakyan? Wala po dyan, Nay. Ano? Yung ganun pong sa friends ko, yung Barbie po at saka dollhouse. Maganda po yun. Bata pa lang ako, nakikita na ng magulang ko na hindi lalaki ang puso ko. Pero pinagsawalang bahala ito ng nanay ko kasi akala niya magbabago rin ako. Pero nung nag-high school na ako, doon ko palang napagtanto na pusong babae talaga ako. Itinago ko yun sa nanay ko kasi kahihiyan sa aking ina na magkaroon ng baklang anak na kagaya ko. Hoy, Miguel, tara sa court maglalaro cash mo. Ay, go! Ate, tara dun sa court. Ay, sige, may gagawin pa ako. Sige, bahala ka dyan. Tuwing pupunta ako sa court, cheer ko yung mga basketball player hanggang matapos. At pag uwi ko naman, syempre, hindi nakakaligtas ang pandinig ko, yung mga bulungan at pagkukutya nila sa akin. Di ba yun yung anak ni Mami, Bilma? Parang hindi pinalaki ng maayos. Huwag kayo maingay, baka marinig kayo ng nanay niyan. Bakit? Totoo naman Kung ako nanay niyan, araw-araw ko yung sinasampal. Pero, hinayaan ko na lang sila. Mapapagod din naman mga yan. Sa pag-makeup na lang talaga ako sumasaya hanggang sa... Miguel, ano yan? Ano yan, Miguel? Huwag mo sabihin, bakla ka. Wala akong anak na bakla. Yay! Alam ko namang magkaanak ng bakla. At sumasagot ka ba talaga, ya? Ha? Ilang araw akong hindi pumasok noon at kinakamusta rin ako ng mga kaibigan ko. Alam ko naman na hindi nila ako maiintindihan, pero sinabi ko pa rin sa kanila ang sitwasyon ko. Hanggang isang araw, naabutan ko nagkukwentuhan ang nanay ko at yung mga kamari niya. Uy, Mare, balita ko, yung anak mo ay bakla daw Saan mo naman yan nasagap, Mare? Baka maling impormasyon yung nasagap mo. Madalas nga namin makita yung anak mo uuwi galing sa basketball court. Di ibig sabihin, basketball player ang anak ko? Basketball player ang gusto, Mare. Ano bang gusto mong patunayan? Ayun itanong mo sa anak mong bakla. Miguel, halika nga dito. Ano yung sinasabi ng mga kumari kong bakla ka raw? Ha? Bakla ka daw? Ayan, Mare, para magtanda. Na ako binigyan ng kahiyan. At simula nun, hindi ko nagawang pinausap ng nanay ko. Napatawad ko naman na siya. Pero masakit pa rin na isipin na kung sino pa yung dapat na sumuporta sa'yo, sila pa talaga ang nagda-down ng buong pagkatao mo. Buti na lang. At andyan ang aking mga kaibigan na kahit di nila gano'n naintindihan ang aking sitwasyon, andyan pa rin sila para sa akin. Ano nangyari sa'yo? Ayos lang yan. Ilabas mo lang ang lahat ng bigat na nararamdaman mo. Hayaan mo sila. Huwag mo na lang sila pansinin. Madami akong naisip at natutunan. Natutunan ko na hindi porkit iba ang kasirian mo, wala nang tatanggap at magmamahal sa'yo. Kaya lagi nating tandaan na hanggang hindi mo pa ipinapakita at hindi ka proud sa anong kasirian mo, hindi mo makakamtan ang tunay na kasiyahan. Dahil ang tunay na kasiyahan, makakamtan mo lamang kapag masaya ka na sa kung ano ang ginagawa mo. Sa kabila ng lahat ng aking naranasan, nagpatuloy ako sa pagiging tapat sa aking sarili. Sa tulong ng kaibigan ko na tumanggap ng buo at walang halong paghusga, natutunan kong harapin at ipaglaban ang aking karapatan bilang isang miyembro ng LGBTQ. Isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera